study sa unang araw ng taon. Ano ba? Ano ba ngayon? Tuwa ako at napakarami natin ngayon dito. Ikaw, may bakante rito. Kayo nakaupo dyan. Orlan, halika rito. Si Orlan, ay, inuubo. Dito, yung ilan dyan. Kasi marami pa parating dyan. Dali. Dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyang 10. Yung pinakanan dyan, sa pinakahulihan. Halika na. Dali, pasok na rito. Para may upuan yung iba. Dito na, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Ay, nakakatuwa. God is good. Yeah. Hallelujah. May ubo, no? Marami ngayon may ubo, no? Yeah. Taas nyo kamay nyo, yung may ubo, palalayasin natin ang sakit. Yeah, totoo. Yes. Panginoon kasi, ang ministeryo ng Panginoon, Yeah. siya ay pag-alagala sa Israel. Number 1 ang ginagawa, nagtuturo sa mga tao. Pangalawa, nagpapalayas ng sakit. Yes. Taas nyo yung upo, lahat ng taong may sakit, kahit hindi ubo, taas yung kamay. Yeah. Gagamitin natin, i-exercise natin yung pananampalataya. Yes. Right. Lagay nyo sa inyong dibdib ang inyong kamay, yung itinaas nyo. Yeah. Sabihin nyo, sa pangalan ni Jesus, Yes. Pangalan ni Jesus. lumayas ka sakit! Lumayas ka sakit. Sa pangalan ni Jesus. Yeah. Amen. Amen. Pag ang sakit galing sa dyablo, wala yung gagawin kundi lumayas. Susunod sa Panginoon. Yes. Pero kung minsan, merong talagang sakit na hindi, walang kinalaman sa ano. Minsan, medyo tumatanda na siguro tayo, nagkakaroon ng konti ko. Hindi naman perfecto ang katawan natin eh. Kasi design niya ang katawan natin para mamatay. Hindi ibig sabihin na, ay, kailangan mamatay. Hindi. Lahat ng tao sa mundong ito, kahit maniwala ka hindi, lahat tayo mamamatay. Pero dahil nga ang Panginoon ay kasama natin, kahit tayo'y mamatay, tayo'y muling bubuhayin ng Diyos. Yes. Amen. Tignan nyo, ang salita ng Diyos, dala-dala niyang pag-asa. Kung wala ang salita ng Diyos, wala na sa isip mo lang kamatayan. Pag namatay ka, wala na. Yeah. Pero ang salita ng Diyos, pag yan ay narinig mo, kahit patay ka na, magkakaroon ka ng pag-asa. Tayo'y muling bubuhayin. Yes. Amen! Amen. Okay, punta na tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Buksan natin ang Bible natin. Dahil ngayon ay simula ng taon, Yeah. unang araw ng ating Bible study. Napakabilis ng ng taon eh, oh. Tayo tumulog na tayo isang taon nito eh. Dito tayo umikot yung ating pinag-usapan at pinag-aralan. Next year, meron ako ng bagong ganito kasi meron akong nagre-regalo sa akin lagi nito. Buksan natin ang Bible natin sa Revelation 1:8. Sabi ni Jesus, Yeah. ako ang simula. Kaya Sosay, pakibasa mo. Yeah. Sosay, napakaganda. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Hallelujah. No? January, susunod February, March, December. No? Simula, tayo naman, pinanganak tayo, magkakaroon tayo ng edad, 1, 2, ayun na tayo ngayon. Ako, magsi-60 na. Bukas makalawa, wala na tayo rito. Yes. No? Alam niyo, sabi ng Panginoon, ako simula, Yes. akong Alpha, ako ang Omega, akong wakas, at ako ang darating! Yes. Right. O, yan ang laging mensahe na napakasarap pag-usapan yung pagdating ni Kristo. O, yung kapanganakan ni Kristo, sa totoo lang, di naman sineselebrate ng Panginoon. Yung mga tao sa Bible, di sineselebrate yun eh. Walang nag-celebrate sa Bible ng birthday, kahit yung mga disipulo. Kasi ang pinakamahalaga natin pag-usapan, yung muling, yung pagkamatay ni Kristo, muling pagkabuhay, Yeah. pagkakit sa langit, at muling pagpabalik, yun ang pinakamasarap pang usapan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ito'y nakakapaghiwalay ng mga kasukasuan na mga, no, nakakapasok ito sa napakatalas. Sabi nga sa Bible, double-edged ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kaya sa pakibasa mo. Hebrew 4:12. Ang salita ng Diyos, ito'y napakatalas, ito'y buhay. Kaya sa pakibasa. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinman taba na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at puto at nakakaalam ng mga iniisip
at binabalak ng tao. Hallelujah. Ang reason bakit tayo nandito ngayon, para mapakinggan natin ang salita ng Diyos. At yan ang topic natin ngayong umaga. Sabi ni Jesus, ako yung simula, ako yung katapusan, at ako yung darating. Yeah. Ang salita ng Diyos, basahin natin ang umpisa para timing tayo. Genesis chapter 1, verse 1. Yeah. Tignan natin ang paano nag-umpisa si Jesus, paano siya nagsimula. Meron ba siyang lahi? Meron ba siyang pinagmula? Genesis chapter 1, verse 1. Sa kasimula, Yeah. sabi ni Jesus, akong simula eh. Ayun, nagpasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ay nilikha ng Diyos ang langit. No? Genesis, sabi ni Jesus, akong simula eh. Yeah. Akong alpha. Oh. Yan, Yan, actually, lumikha. sa John chapter 1, ganun din yan eh. Ang Bible, pag yan ay binasa mo, ang salita ng Diyos, wala yung conflict. Yes. Wala kang matatagpuan sa Bible na mayroong conflict kahit isa. Yeah. Yan ay nagsusuporta yan sa bawat isa. Magkakaugnay-ugnay. Sabi ni Jesus, akong simula. Yeah. Sa Genesis, sinabi doon na sa simula, Ika na Diyos na. nilikha ng Diyos ang langit. Anong nilikha ng Diyos? Langit. Sumunod, lupa. Yeah. Pero lang, gano'n ba katanda ang langit at ang lupa? Ilang taon na ba siya? Abay, walang nakakaalam. Maaling bilyon, milyon, trilyon na taon. Walang nakakaalam. Yeah. Ang Diyos lamang. Yes. Kasi sa Diyos, irrelevant ang time. Hindi mahalaga sa Diyos ang oras. Yeah. Ayun na. Naglagay lamang ng orasan ang Diyos sa daigdig magmula nung siya gumawa ng tao. Yeah. Sa atin lang may halaga ang oras kasi ang buhay natin may oras yan, may araw. Yeah. Kung ilang pinanganak ka ngayon, hindi lalampas ang 120 years, wala ka na. May oras. Kaya hindi, ang oras natin, hindi, huwag mo sayangin. Pagka ngayon ang buong maghapon lumipas, nakalipas na yung isang araw mo, eh ilan lang ang araw? Ilan tayong araw? Pero ilang taong ka na? 49, palagay mo, ilang taong ka mananatili sa daigdig? Ako palagay ko, hindi natin 70 eh. Dati nga, sabi ko, Lord, maka 60 lang ako, masaya na ako. Pag 60 na ako, Lord, ang lakas ko pa pala, Lord, nagdagan mo ba sa punta? Yeah. Eh kasi sa isip ko, ayoko naman ako matanda na, may sakit na, at hindi ko na kaya katawan ko, taalagaan pa ko. Ayoko nun. Oh. Sabi ko, Lord, pag wala ka nang papagawa sa akin, gusto ko nang pumunta dyan. Wala nang pinakamainam na lugar kundi doon sa kung saan naroon ng Panginoon. Yes. Alala natin, nalulungkot tayo, yung iba nating kilala na mananampalataya, eh umalis na, nagpunta na ng Panginoon. Sila ang nandun sila sa pinakamabuting lugar. Meron nga akong kaibigan na best friend ko eh. Kilala siguro ng ilan sa inyo, ang pangalan si Brother June. Mag-asawa sila, matay magkasunod. Sunod sila namatay, mag-asawa. Nung una, hindi ko maintindihan eh. Talagang naglingkod sa Panginoon. Yeah. Alam niyo, pinarealize sa akin ng Panginoon. Saan mas maganda lugar? Yung kinalalagyan mo, nasa damakdak ang problema mo o dito sa piling ko? Piling ng Diyos. Minsan lang din natin maunawaan. Kaya ngayong umaga, uunawain natin ang Diyos. Tuturuan tayo ng Diyos para maunawaan natin siya. Yeah. Kasi maraming tao, magkakaiba yung pinag-aralan eh. Yung mga theology, nag-aral. Iba yung nag-aral sa mga eskwelahan na tinuruan ng mga tao. Iba naman yung tinuruan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yeah. Ang dakilang guro. Yun ang pinaka-the best na teacher, ang Holy Spirit. Kaya lang yung karamihan hindi naniniwala doon sa kailangan. Hindi ko sinabing huwag mag-aral, okay mag-aral. Para madagdagan ang ating kaalaman. Yeah. Genesis, sabi ng Panginoon eh, akong simula, akong Omega. Genesis chapter 1 verse 1. Sa kasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Okay, Genesis, talo na ko, Genesis 2:17. Teka muna, wag muna ako ron. Tingnan muna natin itong pinagmulan ng lahi ni Jesus. Alam niyo ba na sa Bible, nakatala, mula kay Adan hanggang kay Noah,
mula kay Noah hanggang kay Abraham, mula kay Abraham hanggang kay 12 patriarch, hanggang kay Haring David, mula kay Haring David hanggang kay Jesus, nakatala ang kanilang mga magulang. Yes. Nakatala, nasa libro talagang detalyado. Yeah. Mabibilang mo tuloy, mabibilang mo sa Bible kung ilang taon na ang tao dito sa daigdig. Paano mo mabibilang? Kasi magmula nung pinanganak si Adan, 10 ganitong taon, pinanganak niya yung anak niya, 10 ganitong taon, pinanganak. Detalyado. Talaga yung taon mabibilang mo. Pero ang mga taong di naniniwala sa Diyos, anong tinuturo nila? Ang tao galing sa unggoy. Oh, narinig ko yan mismo. Elementary pa lang, narinig ko yan. Tinuruan kami ng teacher namin eh. Yeah. Detalyado pa eh. May mga pangalan yung unggoy hanggang sa tumayo, naging tao. Dalawa yung teorya na tinuturo sa mundo. Paano nagkaroon ng tao. Pero tayo, huwag kang maniniwala rin. Ang tao ay hindi nagmula doon sa, meron pang isang teorya, yung Big Bang Theory. Karoon ng malakas na pagsabog sa daigdig, kabungguan at yung mga bakterya ay nabuo. Pag ikaw ay naniwala dyan sa tinuturo ng Diablo, kasi sa Genesis may sinabi ron eh, kapag ikaw ay kumain ng pagkain na isinubo sa iyo ng demonyo, sabi ng Diyos, tiyak, ikaw mamamatay, mawawalay ka sa Diyos. Pag ikaw naniwala na ang tao nagmula sa unggoy, hindi ka na maniniwala sa Diyos kasi parang lang part ng nature. Yeah. Kaya napakaraming tao sa mundo, yan ang paniwala nila. Minsan, tinawag sila dyan, atheist pa tawag nila dyan. Mula sa unggoy. Tingnan mo ang buhay nila, sila nag-aasawahan kasi part daw sila ng nature eh. Yung kanilang pag-aasawa, tinuturing nilang pagmamahalan eh. Yun yung love na naintindihan nila. No? Sa Bible, iba yung definition ng love. Hindi yun. No? Sa English, well, let's make love. Iba yung pag-aasawahan na ibig sabihin nun. Physical. Kaya sabi ng Diablo, kapag hindi mo narinig kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa paglikha, pag ikaw ay naniwala sa itinuro ng Diablo, mawawalay ka sa Diyos. Mawawalay ka. Hindi mo tatanggapin si Kristo. Hindi ka maniniwala paano nilikha ng Diyos ang mga tao. Sa Genesis, sabi doon, at sinabi ng Diyos, no, salita lang, ang Diyos ay nagsasalita at siya ay lumilikha. Yeah. Genesis 2:17. Yeah. Subalit, okay ba sa akin hanggang 16. 2:17. 16 to 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinbungang 16 kayo sa akin. Yeah. 16. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimangbungang kahoy sa Genesis 16. 2:16. Yeah. Sige. Yun, makakain mo ang alimangbungang kahoy sa laman, maliban sa bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Hallelujah. Yan ang pagkain na pinapakain ng Diablo sa mundong ito hanggang ngayon tungkol sa paglikha. Pero hindi ganyan nilikha ang Diyos. Genesis chapter 1 salita lang. Kaya sa tingnan natin paano lumilikha ang Diyos. Yeah. Nagsasalita lang siya. Genesis chapter 1, Genesis chapter at sinabi ng Diyos. Yan, salita lang. Verse ito yun. O sige, kaya sasay. Pakibasa mo, paano siya nagsasalita? Simula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, At sinabi ng Diyos. nagkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Alright. At Siya ng sumunod Diyos yan, at limang- sunod-sunod lang. Sunod-sunod. Sumilikha ang Diyos pamamagitan lang ng salita. Sa salita lang. Sabi ni Jesus, ako ang Alpha, ako ang Omega. O pumunta naman tayo sa John chapter 1, verse 1. O simulan din yan. Pakibasa ko kayo sa kasay. Yeah, John 1. Sa pasimula, Nagsimula ang likay. Sorry. John chapter 1, verse 1. Nagpasimula ay naroon na ang salita. nung pasimula ay naroon na ang salita, At ang tumutukoy doon sa Genesis chapter 1 kung paano lumilikha, salita lang. Yeah. Nung pasimula ay naroon na ang salita, At ang salita ay kasama na ng at ang Diyos. salita ay kasama na ng Diyos. At No? ang Kasi, salita ay- bakit sinabi kasama na ng Diyos? Kasi, Yeah. doon sa Genesis chapter 17,
chapter 16, kung tingnan mo, sabi doon, sa English nga, maganda eh. The Lord God commanded the man saying, no? Panginoong Diyos, no? Sa ibang binanggit yung sino yung sasalita. Ang Panginoong Diyos, the Lord God, Yeah. no? Andoon ang Panginoon, andoon ang Diyos, no? Magkasama sila kasi God is Spirit pa siya. Nagsasalita lang, merong tagapagsalita dyan, chapter 1, verse 1, at ang salita ay nagkatawang tao, 14. 14, yeah. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng Hallelujah. katotohanan. Yung salita na nagsasalita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. Yun yung sinelebrate natin ng Pasko. Sinilang Yeah. at nanirahan ng 33 years, namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit. Yun ang iniintay natin ngayon, muling pagbabalik. Yes. At sabi rito sa 16, tuloy mo sa 16, kaya sa 1, John 1:16. John 1:16. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil, sige, tuloy pa. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob ng Diyos at katotohanan. Out of His fullness, no? Yeah. Yeah. Dahil sa kagandahang loob ni Kristo, tayong lahat ay tumanggap ng abot-abot na kagandahang loob. Yeah. Kaya tayo meron ng ganito at meron ganon, may kapayapaan, meron tayong lahat ng bagay. Ito'y dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Yeah. Amen? Yes. Right. John 1, sabi rito, Pasimula. Unang Korinto 8:6. Kuya Soseng, pakibasa. Unang Korinto 8:6. Sabi rito. Subalit para sa atin, isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Hold, Kuya Soseng. Para sa atin, isa lamang ang Diyos. Yeah. No, sa Genesis, sabi ron, at nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Yeah. No? Kaya sabi dito sa unang Korinto, para sa atin na tumanggap kay Kristo, isa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. At para sa Kanya, Buhay tayo. tayo ngayon ay nabubuhay. At iisa rin lamang ang Panginoon. Tama ko yung sasay? Yeah. Isang Panginoon, Si Jesus! At sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Yeah. Kita ninyo mula Genesis nandoon na si Jesus, pero hindi Jesus pangalan niya. Salita. Espiritu, siya yung Yeah. salita. Mm. No, ang Diyos ay spiritual sa Genesis pa lang. So umpisa pa lang, kaya tayo nandito ngayon tayo sa si Jesus ang simula at siya ang wakas. Kasi pag sa simula pa lang, mali na yung napaniwalaan mo. Baka sa dulo, mali pa rin. Yeah. Kasi maraming tao naniniwala na doon pa lang sa Genesis eh. Mali na. Meron na silang tinuturo doon ng ibang mga Diyos. While in fact, sa katotohanan, isa lamang ang Diyos. Yeah. Yung Espiritu ng Diyos na kumikilos doon, siya rin yung Diyos kasi Espiritu siya. Yeah. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Diyos o dalawang Panginoon. Kasi sabi ng mga propeta nung wala pa si Jesus, kapag sa inyo mayroong lumitaw na isang tao na nagpo-prophesy, kahit yan ay magkatotoo, sabi niya, at pagkatapos ay tuturuan kayo na mayroong ibang mga Diyos, huwag kayong maniniwala sa Kanya. Yeah. Kasi mortal sin pag tayo naniwala na bukod sa Diyos, mayroong pang ibang Diyos. Bukod sa isang Panginoon, mayroong pang ibang Panginoon. Pag naniwala ka dyan, mortal sin, mamamali ka na. Sa umpisa pa lang, mali ka na. Yeah. Tuloy mo pa, kaya sa yung pinasa mo. Subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Isa ang Panginoon, si Jesucristo,
At sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamagitan din niya ay Nabubuhay tayo. tayo. Hold. Ngayon, hindi tayo papako dyan. Kaya nga, everyday, nagbabasa tayo ng Bible eh. Umaga, gabi, nagbabasa tayo ng Bible. Bakit? Kasi si Kristo nagtuturo. Yung kanyang tinuturuan, hindi general na turo. Kaya kami ni Kuya Jose, kababasa namin, may tinuturo sa amin ng Panginoon eh. Kakaiba doon sa naiintindihan ng marami na tinuruan sa mga eskwelahan, sa mga theological school. Binariya. Yung itinuturo sa amin ng Panginoon, kasama na ngayon doon yung tinatawag na understanding galing sa Espiritu. Na hindi maunawaan ng mga taong galing sa theological school. Hindi nila maunawaan paano ang Ama at si Kristo ay isa. Hindi nila maunawaan yan. Hindi nila maunawaan na yung Espiritu Santo ang Diyos mismo at si Kristo, kapag sila ay nasa Espiritu, ang identity nila ay holy, banal na Espiritu. Yeah. Yeah. Kasi dalawa lang ang identity ng Spirit. Yeah. Pag hindi evil, holy. Maraming tao yung salitang holy, ginawang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Anong uring Espiritu? Holy! Yeah. Identity. Pagkakakilanlan sa Espiritu, uri ng Espiritu, hindi siya tatlong Diyos. Yeah. Pero pag tinuruan ka ng Panginoon, maiintindihan mo yung pagiging holy, pagiging banal. No? Kaya sabi ng Diyos, ako'y banal. Ikaw ay magpakabanal. I am holy. Be holy. Yeah. Eh, kung ikaw ay holy, Diyos ka rin. Kasi holy. Holy soseng. Yeah. Paano naiintindihan? Dahil sa Espiritu ng Diyos na naririto sa akin. Hindi may papaliwanag kasi ang Diyos beyond science. Hindi pwedeng masaklaw ng siyensya ang Diyos. Si Kristo ay pinanganak ng Birhen. Si Kristo namatay 3 araw na buhay. Ito yung nag-aaral doon sa mga patay, pathology ba tawag doon? Pathology. Hindi maintindihan. Kahit sinong doktor, hindi na maintindihan. Patay na, 3 araw na buhay. Paano mo maintindihan lumalakad sa tubig? Paano mo maintindihan si Kristo wala rito ngayon nasa langit? Anong may oxygen ba ron? Sabi ng siyensya, wala rin oxygen. Paano mo maintindihan pag tayo ay namatay na lahat, mabubuhay muli? Isang mata lang. Hindi yan may tuturo sa eskwelahan, pero mauunawaan yan sa pamamagitan ng pagtuturo ng Espiritu ng Diyos. Yeah. Sa pamamagitan ng ating Espiritu na rito. Yeah. May naunawaan tayo? Yeah. Okay. Ngayon, Kuya baka naman yun invento lang yung mga tinuturo mo. Sa Bible, kahit maniwala ka, hindi ka maniwala, pag nasulat sa Bible, hindi na mahalaga kung maniwala ka, hindi maniwala. Yun ang totoo. Ang diablo, pag pumunta rito sa iyo, pag wala kang alam sa Bible, tingnan mo yung mga matatapang mamamatay tao, takot yan sa mga multo. takot sa mga ano yan, pag yung mamamatay na yan, ako takot yan. Ang diablo, pag umarap sa iyo yan, pag wala kang alam sa Bible, dadayain ka niyan. Sasabihin niya, ikaw, pag namatay ka, yung kaluluwa mo, ano lang, pag-alagala ka lang dito, pasyal-pasyal ka rito. O, dalawin mo yung mga gandang babae, silip-silipan mo sa, sa kubeta, kakinis ng po. Pag namatay ka, pasyal-pasyal ka sa Japan, sa kahapon, galing ka sa Japan, hindi ka makarating ng Japan, Amerika, pag namatay ka, masyal ka ron. Tuturuan ka ng diablo na lahat ng uri ng kasinungalingan, tuturo sa'yo ng diablo. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, ito ang totoo, ito ang mangyayari. At lahat ng hindi mo pinaniniwalaan, pag ikaw ay namatay na, makikita mo lahat totoo. Katulad noong mahirap at mayaman na namatay, na ikinuwento ng Panginoon. Yung mahirap, yung mayaman, di naniniwala may langit. Nung namatay siya, napunta sa impyerno. Hindi siya naniniwala sa langit. Nakita niya yung langit. Kung nasaan. Dala-dala niya yung kanyang memorya. Alam niya kung ano yung buhay niya rito, pati ng mga kasama niya rito sa daigdig. Alam niya, detalyado. Yeah. Ang mahirap, yung napunta sa impyerno, nung siya'y naririto sa daigdig, di siya naniniwala sa Bible, di siya naniniwala sa nangangaral. At yung kanyang mga kasalanan ay patuloy niyang pinagpasasahan. Patuloy siyang nagpasasa ng pasarap. Yeah. Kasi ang pinakamahirap sa tao, yung magsisi.
No, yung pagsisihan mo, kasalanan mo. Kasi ang Panginoon, pag ang Panginoon tinanggap mo, hindi tayo natawad eh. Yeah. Pag ikaw ay humingi ng tawad, dalawang bagay lang yan. Maaring peki yung maghingi mo ng tawad, o maaring tunay. Halimbawa, nag-away kayong mag-asawa, may ginawa kang kasalanan. Pwede mong sabihin eh, darling, patawad. Pero ang Diyos, hindi mo may tatago yung puso mo kasi ang Diyos, yung puso natin ang tinitingnan. Yeah. Hindi mo makukumpli sa Diyos. Bakit? Lahat ng tao, nilagyan ng Diyos ng Espiritu. Kaya hindi ka makakapagkaila kahit nasa loob ka ng kubeta, alam ng Diyos ano ginagawa mo. Bakit? Ang Espiritu mo, reporting yan sa Diyos. Meron niyang constant communication sa Diyos. Lalong-lalo na pagka tinanggap mo si Kristo. Doon nagkakaroon ng, kumbaga sa kuryente, nagkakaroon nyo ng power. Pero pag wala si Kristo sa iyong buhay, may Espiritu ka pa rin. Kaya lang, walang connection sa Diyos. Ayaw niyang makipag-ugnayan. Yeah. Ayaw niyang makipag-usap. Pero pag si Kristo ginawa ng Panginoon, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Sabi ng Diyos, gaano ka mang karumi. Nagpunta ako ng Japan yung snow, puti-puti. Pag tinignan mo, nakakasilaw. Sakit sa mata. Kaya binigyan kami ng salamin. Kasi pag tingin mong ganyan, nakasakit sa mata. Kasi napakaliwanag. Kaya yun ang hinalin tulad ng Diyos sa ating karumihan. Sabi ng Diyos, kung ikaw ay hihingi ng tawad sa akin, sabi ni Kristo, Yeah. ikaw ay aking patatawarin. Lahat ng kasalanan mo ay aking buburahin. Yes. Gagawain kitang sinlinis kasing puti ng isnong ito. Yeah. Tulad ng Kaya lahat ng ating mga ginawa, lahat ng ginawa nyo, ginawa ko, parang-parang lang tayo. Normal lang gumawa tayo ng kasamaan, kasalanan sa mundong ito. Ang tingin sa atin ng Diyos ay marumi nung wala si Kristo. Pero sa oras na si Kristo itanggapin mo, ikaw ay humingi ng tawad. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay napakaputi. Isang busilak sa kaputian. At ano man ang gusto mong hingin sa Diyos. Sabi ng Diyos, ano man ang gusto ng iyong puso, sabi niya, ipagkakaloob ko sa iyo. Sabi nga ni Kuya Sosek, hindi ko pa nga hiningi, desire ko pa nga lang. Totoo lang ako, lahat ng bagay meron ako, hindi ko pa nga nahihingi. Naandyan narating eh. Totoo lang. Totoo. Hindi ko pa hinihingi, parang nasa isip ko pa lang, nasa puso ko pa lang, namarating na eh. Bakit? Pangako pa lang ng Diyos yun sa isang taong sumampalataya, nakipagtipan sa Kanya. Sino sa inyo tumanggap na kay Kristo? Humingi ng tawad sa kanyang kasalanan. Nakipagtipan kay Kristo. Ang tawag sa atin, tayo yung babaeng ikakasal kay Kristo. Kasi ngayon, sa wala pa si tayo yung mga katipan. Para tayo mag-girlfriend, boyfriend, tayo yung itinuring na babaeng katipan ni Kristo. Yeah. At isang araw, pagdating ni Kristo, hinalin tulad tayong mga girlfriend na ikakasal kay Kristo. Makakasama natin siya ng mukhaan for 1,000 years. Tama, Bek? May naintindihan ka dyan, Bek? Pansinin nyo. Kasi ako naranasan ko yan eh. Nung ako'y gumagawa ng kasalanan, kasamaan, enjoy na enjoy ang laman ko. Pag makikinig ako ng salita ng Diyos, either ako'y inaantok o meron akong ibang iniisip o gusto kong kausapin yung ayaw ko, yung espiritu ko ayaw makinig. Kasi ang tawag sa atin ay hostile. Mas Tagalog yung hostile. No? Kaaway ng Diyos. Nung wala si Kristo sa ating buhay, ang tawag sa atin sa Bible, tayo'y kaaway ng Diyos. Ay, may tumating tayong bisita. Sino ba yan? Ay, mga, ayan, ang dami natin ngayon eh. Oh, sarap. Iikot mo nga yung ating camera, nakita mo. Natutuwa ko, ang dami natin ngayon. Oh. Ayan, pakita mo yan. Every Monday, 7:30, please. Monday lang naman yun eh, 7:30 ha. Kinig tayo ng salita ng Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa buhay natin. At tayo'y makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat salita ng Diyos, itong magbibigay sa atin ng pag-asa kahit gaano karaming problema mo ng buhay. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, gagaan ang pakiramdam mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. At makikita mo yung problema mong wala na solusyon, nagkakaroon ng solusyon. Amen! Alam mo, ako tao lang ako eh. Pero kung gusto kong tumulong sa inyo, sa ating lahat. O katulad ng sabi ko kanina, may pinag-aaral ka. Bigay mo yung gastusin mo, hatiyan kita. Pag yung anak mo masipag, nag-aaral talaga, nakita ko yung grade niya, ay, talaga masikap to. 100%. Ako na magbayad. Eh kasi 35 years na ako nagninegosyo, nakaipon na ako eh.
Gusto ko nang magbalik sa... Gusto kong tumulong sa... Gustong tulungan ang kanyang sarili. Kasi mahirap tulungan yung ayaw tulungan yung sarili. Bigyan mo ng 1,000 ngayon, susupin lang niya. 100 sa araw, boss. Kasi yung jablo na nakawin lang niya sa'yo yan. Kahit gaano karami bigay sa'yo ng Diyos, pagka ikaw, yung katawan mo, ayaw mong tulungan. Maya-maya, pag si Ede ayaw niya tumigil, bigyan mo na 1,000 ngayon yan. Kasi pag nakikita kami na, nasaan ang ano mo? Doble. Kahit gaano ibigay ko dyan, pag hindi niya tinulungan ang sarili niya, wala yan. Pero tulungan mo sarili mo, tinan mo, unti-unti. Unti-unti, tutulungan ka rin ng Diyos. Makikita mo na lang iba na ang buhay mo ngayon. Marami akong kilala nung araw, kahihirap na tao. Pero dahil kay Kristo, pinauunlad ang buhay. Si Kuya Sosay, tricycle boy lang kami pareho. Palapakan natin ang Diyos. Kami dalawa ni Kuya Sosay, kaya kami magkasundo nito eh. Kasi galing kami sa halos magkapanag. Saudi kami. Sa Saudi ako nakakilala kay Kristo eh. Actually, dito pala sa Pilipinas. Pero, nung nandito ako sa Pilipinas, nung ako'y naging Kristiyano, ang buhay ko parang di nagbabago. Gusto ko nga Panginoon si Kristo, tagapagligtas, buhay na wala hanggan. Gusto ko lahat eh, 100%. Pero yung baguhin ko yung sarili ko sa mga kasalanan, inuman, babae, pagnanakaw sa DPWH, lahat, parang ayaw ko. Parang ayaw kong tulungan, tigilan. Eh, nag-abroad ako, punta ako ng Saudi kasi dami ko na rito problema eh. Sabot-sari na eh. Takas ako, para ako si Rod. Sabi ko, apply ako. Ako sa dyaryo, naghahanap sa Saudi. Binigyan ko, 10 lahat ng agency sa Maynila. Sabi ko, ang unang tumawag sa akin, tatakbo na ako. Yahoo! Babay na, Philippines! Pagdating ko ng Saudi Arabia, paglabas ko pa lang ng airport, may nagbigay sa akin ng Bible. Parang hindi ko malam ko ako parang nang lupay-pay o para ako naintakutan na. Dito pala, meron pa rin. Kasi nung nandito ako sa Pilipinas, nung tumanggap ako kay Kristo, mula nung ako'y nagsisi sa aking mga kasalanan, every time akong gagawa ng kasalanan, alam ko nang ayaw, merong umaayaw doon sa aking loob ng kasalanan. Pero yung aking laman, hindi ko mapaglabanan. Ginagawa ko pa rin yung gusto ng aking laman. Pagdating ko ng Saudi Bible, nakalaki-laki kulay black. Brad, aking pabinigay. So, katira kami sa container. 4 na buwan kami ron sa container. Wala akong magawa, bumabasa ng Bible araw-gabi. Hanggang sa 4 na buwan, walang sweldo. Buti, napag-abroadan mo, may sweldo kayo buwan-buwan. 4 na buwan! Wala nang nakain. Gumawa ako ng tularan eh. Nambabaladiya na ako. Baladiya ay nambabasura. Pupunta kami sa mga basurahan ng mga restaurant, kukunin namin yung mga ulo ng manok, paa ng manok, yung mga hindi na binebenta. Uwi namin, nakakainin namin. Isang araw, sabi ko, Panginoon, suko na ako. Nagpasya ako. Wala ngayong ikaw na ng Panginoon. Tapos noon, nanalangin ako. Alam niyo ang panalangin ng isang taong tapat na nagsisi sa kasalanan? Ganyan ang tenga ng Diyos. Anak, anong gusto mo? Sabi ko, Lord, wala po ang pera. Kinabukasan, ako'y umalis. Ako mag-isa. Umalis ako. Alam niyo to, hindi ko ito kinukwento sa marami. Sa mga anak ko lang ito kinukwento pagka meron kaming napakagandang oras. Pag-alis ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong pera. Pamasahe meron. Sakay ako ng bus, lakad ako. Arating ako yung mga ano ni King Paisan. Nakita ko ganyan, ang ganda ng lugar. Lakad ko sa parang rento, matao. Umakyat ako ng second floor. Pagpasok ko sa isang kwarto, ang ganda-gandang opisina, pero walang tao kahit isa. Napakaraming mga engineering equipment. Walang tao kahit isa.
tao lumabas galing sa isang maliit na kwarto sa pinaka-opisina. Sir, naghahanap po ako ng part-time, baka po meron kayo dyan. Ano na? Pinaupo ako sa isang napakagandang engineering table. Merong pinag-drawing sa akin. Tira ko, mga isang oras siguro. Pagkaupo ko, umalis na siya, nawala na naman. Tao rito guys. Tapos na yung pinagawa niya sa akin. Isang sheet na gano'n malaki. Ay, siya, nasaan na yan? Pinuntahan ko yung parang nakita kong pinasukan niya. Wala naman tao guys. Wala rin naman tao. Balik uli ako rin sa upuan. Basahin ko yung Bible. Kasi yung Bible, dala-dala ko. Mula nung binigay sa akin yung Bible, na iniwan. Araw-gabi, binabasa ko. Maya biglang lumabas. Sir, tapos na po. Meron pa po ba? Hindi, okay na. Alam mo niyo magkano binigay sa akin? 200 real. Kano yun sa peso nung panahon na yun? Times 30 yata yun, no? Yeah. 200 real. Paldo kami, yung aming isang container kami. Kaya na tayo. Pinagabi yan, nanalangin uli ako, Panginoon. Hindi po kami sumusweldo. 4 months na. Panginoon. Gusto ko lumipat ng ibang trabaho. Bigyan niyo po ako ng ibang trabaho. Alam niyo lang, bawat sabihin ko, pinibili ng Panginoon. Yeah. Himala, miracle. Sa Saudi, hindi ka makaka-apply ng ibang trabaho. May dumating doon, naghahanap na empleyado. Yung naging pangalawang boss ko, bata pa, kasi may edad na siguro konti. Lahat kami hinire doon sa buong container. Travel kami. 24 hours kami nag-travel. Hindi ko alam saan kami pupunta. Pupunta pala kami ng Jeddah. From Riyadh, punta Jeddah. Malayo yun. 24 hours siguro, more or less. Pagdating namin doon sa Jeddah, yung lahat ng kasama ko, nandun sa isang barracks. Nasa barracks. Hindi ko alam saan sila dinala. Pero ako, mag-isa ako, tumira ako, doon ako dinala sa mismong bahay ng boss ko. Meron silang old house roon, nandoon yung kanyang tatay, pamilya ng tatay niya nandoon. Merong isang guest house doon, doon ako pinatira. Doon ako pinatira. Tapos yung kanilang mga kasambahay, mga Egyptian na mga Tagaluto, abay, special pala ako. Pagdating ko doon, hapon lumabas ako ng kwarto kasi naiinip ako, wala akong gagawin. Labas ako, daldala ko yung Bible ko. Pero meron akong panalangin. Sabi ko, Lord, turo mo po sa akin, saan ako magpa-Bible study. Parang ganito, naghahanap ako kasi doon, meron kami Bible study. Pagka Friday, meron kaming church. Yun ang church doon church day sa Saudi, Friday. Sabi ko, Lord, Friday, saan ako mag-church? Na ako kilala kahit sa ditong tao. Baka mainip ako rito. Ang Panginoon, narinig lahat ng sinasabi natin. Pag ikaw ay tapat na nagsisi sa kasalanan, ginawa mong Panginoon si Jesus, ginawa mo siyang pastol. Nakaganyan ang tayo ng Panginoon sa Yeah. lumabas na naman ako ng bahay, wala akong kasama. Hindi ko alam, saan sila nga, kaluran, 4 o'clock ng hapon, mga ganon. Kailangan. Puro mga ito, tsaka doon sa kanto ng Ligto. Pagdaan mo ganon, itong bahay na ito parang espesyal. Lakad na naman ako. Lakad. Sakay naman akong bus. Hindi ko alam kung saan pupunta yun kasi first time akong dumating Yung araw din na yun, dumating ako. Sakay ako ng bus. Para baba. Lakad na naman ako. Palengke naman. Yung souk ba? Tawag na souk. Kalimutan ko na ibang souk ba? Uy, may building. Nakita ko. Pindot. 24th floor. Anong building? At baba na elevator, labas ako. Lakad. May nasa lubong ako isang Pilipino. Kasing edad ko. Kwento-kwento. Ay, kabayan. Bla 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 bla. Pauwi na pala. Sasakay ulit doon sa elevator na kung saan ako sumakay. Ay, di, kwento-kwento ako. Kwento. Abay yung
di pala, bago pala ako umakyat doon sa building, meron pang isang apartment ako na nadaanan. Inakyat ko na naman, silip-silip ako sa loob ng kwarto. Bago ako umakyat sa building, pagbaba ko, yung kasama ko, na kinukwento ko, doon nakatira. Sabi niya sa akin, bago kami umalis, Brad, meron kami ritong Bible study, ha? Pupunta ka rito sa ganitong araw. Abay, di, kada punta ko, ang sarap ng kain. Gutom na gutom pa naman ako sa pagkain. Isipin mo, 4 na buwan, wala kami pagkain. Ulo ng manok at saka yung mga basura kinakain namin. Tuwan-tuwa ako sa pagkain dito. Nandito ako lagi. Alam mo yun, wala kang pera, wala kang makain. Ano, ngayon, sobra-sobra ako sa pagkain. Yung mga ham, ayaw ko na nga kainin. Yung araw, Pasko, kaya ako namimigay ng ham. Kasi nung araw, tsaka yung Pasko lang ako nangangatikim yan eh. Madalang pa nga na may ham. Kasarap ng pagkain. Di pag uwi ko, hindi ako, kung saan ako sumakaya, di doon ako bumalik. Taan ko rin sa bahay, biglang mayroon lumabas na isang kasing edad ko na. Brad, atin ka rito ha, church to. Ako, kailan yan? Friday. Uwi ako, okay. Pag uwi ko ng bahay, no, isang araw ako umuwi ng bahay, yung asambahay ng aking amo may sakit. Eh di wala akong pagkain. Kasi tagatala ko ng pagkain yung asawa niya, yung lalaki, yung babae naman, tagalito. Ang pagkain, sinilip ko, eh, wala akong pagkain. Eh, ano ko, naging hari ako bigla eh, para ako si pastor ano eh. Pero walang pagkain, naging amo bigla ako eh. Nung ako'y nagsisi sa kasalanan, nung tinanggap ko si Kristo, bigla ako naging amo. Pagkain, baladiya, basura, yung ibig sabihin. Nambabaladiya ako, ibig sabihin, pupunta ka sa basurahan para ikaw ay kumuha ng pagkain. Dahil wala nga kami sweldo. Karoon lang ako bigla ng pera nung nagsisi. Sabi ko, wala na yun. Pagmula na hanggang ngayon ang Panginoon ang aking Panginoon. Yeah. Hindi ko lamang gusto yung buhay na wala hanggan, kundi gusto ko si Kristo kapagkat siya ang aking buhay. Yeah. Siya ang aking kapangyarihan at kalakasan. Kaya ko yung sinasabi sa inyo, napaka-special yung experience ko na yan. Detalyado yan, kinukwento ko lagi yan sa mga anak ko. Kasi pag si Kristo kilala mo, kilala ko pa siya ng kilala. Hanggang sa makita mo, karang lagi mo kasama ang Panginoon. Gagawa ka lang ng, makakita ka lang ng alam mong hindi maganda. Ayaw mo niyan. Merong nagsasabi sa loob mo na ang pangalan ay Holy, banal. Yeah. Si Kristo. Ang Espiritu ni Kristo at ng Diyos. Yeah. Kaya mula noon hanggang ngayon, kapag mayroon akong problema, di ko alam anong gagawin ko. Kailangan ko ng ganito, no? Nung araw, yung mga pyesa ng sasakyan, namang, no? Si Boyet, magpapabili ng pyesa, di ko alam, saan ko bibilin to, eh? Kung ano. Pag ako yung nanalangin sa Panginoon, turo mo po sa akin saan ako makakabili ito, yung mga... Kasi pag wala kang alam dyan, nung umpisa, di ko alam kung saan niyang binondo, saan, di ko alam lahat yan, eh. Mahirap hanapin. Pagdating ko doon sa Binondo, isang dire-diretso, pag-parking kong gano'n, yung supplier ng ganong pyesa sa buong Pilipinas, nandoon ako. Hallelujah. Bakit? Dahil kay Kristo. Siya ang kasama ko. Mula nung ako'y nagsisi at tumilala sa Diyos, hanggang ngayon, ayaw ko nang mawalay sa Diyos! Hallelujah. Kaya alam nyo, sinasabi ko sa inyo ang bagay na to, ito'y personal kong karanasan. Kapag kayo gumagawa kayo ng kasalanan, merong nagsasalita. Alam nyo, ayaw nung nagsasalita. Yun yung espiritu nyo na kasama ng espiritu ng Diyos. Kapag kayo'y nakinig sa Kanya, pag natapos na yung buhay mo rito sa lupa, yun ang kasama mo papunta sa langit. Yeah. Bakit? Kilala mo eh. Nagsasalita siya eh. Lalong-lalo na pagka ikaw eh, yung umpisa ka pang sumuko kay Kristo, gagawa ka ng kasalanan. Pag ayaw niya, sundin mo siya. Bakit? Sabi ng Bible sa aklat ng awit, kung sumunod ka sana sa akin, Yeah. tuturuan kita ng maraming bagay na hindi ko tinuturo sa marami. Alam niyo, marami akong bagay na nagagawa, ginagawa. Akala ko bigla lang pumasok sa akin. Ang Diyos na kasama niyo, yan ang nagtuturo sa akin. Yeah. Nito lang nakaraang punta kami ng Japan eh, siyempre, enjoy naman minsan. Meron akong problema, di ko alam kung anong gagawin ko.
Biglang may pumasok sa isip ko, para akong katulad nung sino yung babae ng pinalayas ni Abraham, yung anak niya, nanay ni Agar. Agar. Alis yung mag-ina eh. Iyak na iyak yung anak kasi inalak, paano sila kang eh. Mamatay na yun. Yung nanay, iniwan yung bata kasi sabi niya, ayoko naman makita, mamatay ko sa gutom. Maya-maya, si Agar, may nakitang balon, nandun lang pala sa tabi niya. Yeah. Alam niyo, kapag kasama natin ng Diyos, walang imposible. Andyan lahat ng solusyon sa problema natin, hindi lang natin makita. At ang magpapakita niyan sa atin, walang iba kundi ang Diyos na kasama natin. Yes. Right. Amen! Amen. Hallelujah. Marami akong gustong ituro, pero hindi ko na. Next week, Yeah. mahalaga, nakapag-umpisa ulit tayo sa taong 2026. Yeah. Tayo kayo lahat, tayo manalangin. O Diyos na mabuti! Sinamahan mo po kami sa negosyong ito ng 35 taon. Patuloy mo kaming sinasamahan sa araw-araw. Yes, Lord. Panginoon, patuloy mo kaming samahan. Patuloy mong palaguin, patuloy mong pagpalain kaming lahat. Yes, Father God. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa sa amin at magpala sa aming lahat. Yes, Lord. Pauladin mo ang kanilang mga pamilya, ang aming mga kalusugan. Bigyan mo po kami ng malinaw na pag-iisip. Samahan mo kami, Panginoon, sa bawat aming gagawain. Yes, Lord. Ilayo mo kami, Panginoon, sa lahat ng kasamaan sa mundo nito at turuan mo po kaming gumawa ng mabuti sa aming kapwa. Yes, Lord. Salamat po, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.